Mga magandang tanghali sa inyong mga kapatid. Itong 2025, inutusan ako ng Panginoon, Holy Spirit, na usap sa akin na i-share sa inyo mga katatayan. Na-share ko na rin yung sa mga kananayan sa kabataan sa ngayon. Tapos kayo naman mga katatayan. Kasi inudyokan talaga ko ng Holy Spirit. Malakas ako. Inudyokan ako ng Holy Spirit na i-share ang salita ng Diyos para sa inyo mga katatayan. Dahil mahal ko kayo sa Panginoon. Ang nais ng Panginoon na lahat tayo ay makakilala sa Kanya para maligtas tayo at tayo ay makarating sa Kanyang kaharian. At ayaw ng Panginoon na tayo mapahamak dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Mga katatayan, magsishare ako dito sa inyo ng mga salita ng Diyos para makakilala din kayo sa Panginoon. Ang sabi nga doon sa John 3:16, mga kapatid, pumarito ang anak ng Diyos sa libutan para may ligtas tayo ng Panginoon dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Basahin na lang yung sa John 3:16, nandun po yun. Tapos sa Hebreo 3:12, 13. Tapos pangalawa sa Hebreo 10, chapter 31, 37 hanggang 38. Nandun po, basahin din po niyo sa Biblia ang tungkol sa mga katatayan. Roma 12, chapter verse 2, nandun din po yun ang salita ng Diyos tungkol po sa kalooban ng Diyos na nais niya tayo ay maligtas. Kasi mga katatayan, marami po ngayon ang mga katatayan na naliligaw na ng landas. Nandoon po yung ako kasi evangelist, huwag kayo magagalit sa akin dahil inudyukan lang ako talaga ng Espiritu ng Panginoon upang i-share sa inyo lahat ang kanyang mga salita kasi nakikita ng Panginoon ang mga katatayan ngayon ay napapahamak na dahil sa mga nangyayari. Dahil ang kaaway talagang nag-overtime siya ang kaaway natin. Ang kaaway natin hindi tao, si Satanas. Nais na ni Satanas nga tayo mapahamak, sama tayo sa impyerno. Pero nais ng Panginoon na huwag tayo mapahamak dahil mahal tayo ng Panginoon. Magbasa lang tayo ng Biblia, tayo ay maliligtas. Kasi mga katatayan ngayon, nakikita ng Diyos pero ako hindi ko nakikita kayo. Dahil hindi ko naman kayo pinupuntahan, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero ang Panginoon nangungusap sa akin ng katatayan ngayon, marami na ang gumagawa ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon. May asawa na sila, pero anong ginagawa? Naghanap ng ibang asawa. Sila parang nakikiapid na. Tapos ang kananayan din, ganun din. Marami din ngayon, iba-iba na ang nangyari sa mga tao sa mundo. Nakikita kayo ng Panginoon kahit hindi ko kayo nakikita. Alam ng Panginoon ang mga ginagawa ng katatayan at mga kananayan. Hindi ko sa inyo babanggitin kung ano man yun, pero kayo na lang ang magtanong sa Panginoon kung anong nagagawa ninyo kasalanan sa ating Panginoon. Kasi mahal tayo ng Panginoon, ayaw tayo mapahamak, ayaw tayo mapapunta sa impyerno. Nais ng Panginoon na tayo lahat maligtas kasi mga kapatid, mga katatayan, mga nanay, mga kabataan, sa ngayon, marami na ang ginagawang hindi maganda ng mga kabataan. Nais ng Panginoon na tayo ay maligtas kasi malapit na darating ang Panginoon dito sa mundo para mailigtas ang mga tao na hindi magkasala. Nais ng Panginoon makasama natin ang Panginoon sa kanyang pagdating ng rapture. Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, mga katatayan, ito isusundo ko itong mga sinabi ko kanina. Nakikita nyo, basahin nyo, tingnan nyo, magbukas lang kayo ng Bible. Sa Exodus 20:17, tingnan nyo doon sa Bible. Makikita ninyo kung ano sinabi ng Panginoon. Tapos, pangalawa, Leviticus 18,
verse 20. Nandun din po yun. Tapos, pangatlo, Deuteronomy 5, verse 18. Nandun din po yun. Mababasa ninyo yun. At pang-apat, Kawikaan 6, verse 32. Pang-lima, Mateo 5, verse 27, 28. Nandun po yon. Sa Marcos 10, 11, 12. Nandun po yon. Mga kapatid, mga tatay, mga nanay, magbasa kayo ng Bible. Huwag kayo maging addict sa mga cellphone. Mga cellphone ngayon, talagang nakaka-addict yan. Kasi marami na makikita nyo sa cellphone, ang Bible hindi na nyo mabubuksan. Kaya mga kapatid, mga tatay, mga kananayan, minsan naman magbukas kayo ng Bible. Nakikita rin kayo ng Panginoon ngayon. Busy kayo sa mga cellphone. Pagising sa umaga, hawak agad ng cellphone. Bago matulog, maghawak agad ng cellphone. Pati mga kabataan, ganun nangyayari. Mga bata pa, alam na nila ang cellphone. Hindi ko naman kayo binabawang huwag mag-cellphone. Pero, bigyan nyo ng time, oras, ang Bible, magsalita kayo. Kasi noon mga kapatid, nagbasa ako ng Bible. Nung binabasa ko ang Bible mula Genesis hanggang Pahayag, hindi ko naman isang araw basahin nyo kasi ang kapal ng Bible. Bawat isang araw, isang chapter. Mula Genesis hanggang Pahayag, nabasa ko yun. Alam mo mga kapatid, mga tatay, mga nanay, mga kabataan, nabasa ko ang Bible. Talagang nasasaktan ako, tumatama sa akin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi ko nga sa pagbabasa ko, ay, ang sakit naman na sa akin yun Ano, minsan ginaganon ko ang Panginoon pag nagbabasa ako. Kasi tumatama sa akin ang salita ng Diyos. Kung anong mga ugali ko dati, at saka yung mga ugali ko sa ngayon, kakaiba. Kaya nasasaktan ako noon sa nababasa kong salita ng Diyos. Pero ngayon pag binabasa kong Bible, okay, hindi ako nasasaktan kasi si Lord na sa akin na. Nasa puso ko na ang Panginoon, ang Holy Spirit. Ngayon, once na magbasa kayo ng Bible, matatamaan kayo, sigurado. Kasi ang Bible, matalim. Ang salita ng Diyos, magkabila, talim, tumatama sa puso at isip natin ang salita ng Diyos. Matatamaan tayo kasi nangyari ito sa akin. Nung binasa ko ito, talagang tumatagos sa puso ko, nasasaktan ako. Minsan sabi ko, aray, akin yun ako yun sabi ko gano'n. Kaya masakit ang salita ng Diyos. Kaya tanggapin ninyo, kung magbasa kayo ng Bible, masasaktan talaga kayo. Pagsikapan ninyo nga buksan ang salita ng Diyos. Dapat mayroon kayo Biblia sa tahanan ninyo. Ilagay nyo sa lamisa, nakabukas. Pagising sa umaga, magbasa muna kayo, ilang chapter lang. Tapos itutupi ninyo yun natapos yung basahin. Tapos bukas na naman, iba na naman, basahin ninyo. Matatandaan, itatupi ninyo kung natapos nyo yan. Tatandaan ninyo. Hindi nyo nalaman, hindi nyo naasahan, yung Bible nabasa na pala nyo mula Genesis hanggang Pahayag. Kasi nandoon talaga ang salita ng Diyos, tatamaan tayo ng salita niya. Matalim, sakit ang salita ng Diyos. Kaya kayo mga tatay, mga nanay, mga kabataan, yung mga binatilyo, mga dalaga, mga teenager, yung mga lumalaki na. Alam ko may mga isip na kayo. Alam ko, alam na ninyo ang ginagawa ninyo. Pwede kayo magbasa ng Biblia. Hindi kayo nakatutok sa cellphone kasi sa cellphone marami mga tukso na makikita ninyo. Marami mga tukso, mga masasagwa na nakikita nyo sa cellphone. Bigyan nyo oras, panahon ang magbasa ng Biblia. Kasi ang Biblia, yun ang kaligtasan natin. Ang salita ng Diyos, kaligtasan natin. Ang Panginoon ang mag-iingat sa atin. Tingnan mo mga kapatid, mga tatay, mga nanay, mga kabataan dito sa mundo lahat. Mula nang binasa ko ang Biblia, tuloy-tuloy ang pagpapala sa akin. Lahat ng mga anak ko pinagpala sila. Nagmula sa akin dahil una ako nakakilala sa Panginoon, na nakitang ilaw at asin sa buhay ko. Ngayon, pati mga anak ko, sila'y nailawan ng salita ng Diyos. Sila'y naglingkod sa Panginoon, tumanggap sa Panginoon. Dahil bata pa sila, tinuruan ko talaga sila sa salita ng Diyos. Ipanginangaral ko sa kanila, magbabasa sila. Purihin po ang Panginoon. Ngayon, ganun din ang gawin ninyo, mga tatay, mga kananayan. Magbasa lang kayo.
makikita ninyo ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kasi pag tayo tumanggap sa Panginoon, ibibigay sa atin ang kaginawaan sa buhay. Hindi tayo maghihirap sa buhay, kasaganan ang ibibigay sa atin. Kasi nangyari ito sa buhay ko. Kaya sinishare ko ito sa inyo kasi nangyari ito sa buhay ko. Ngayon, atong 2025, mula nung nakilala ko ang Panginoon, patuloy-tuloy ang mga blessing sa amin. Itong 2025, lalo kami pagpapalain ng Panginoon dahil lahat kami ng mga anak ko, Kristiyana at ginagamit ng Panginoon. At yung apo ko, siguro makikita nyo sa Facebook, yung apo ko, si David Sangalang, apo ko yun. Purihin ang Panginoon, ginagamit siya sa misyon, sa iba-ibang lugar, nakarating na siya sa iba-ibang lugar, misyon ang binigay sa kanya ng Panginoon. Lahat ng mga anak ko ginagamit na rin ng Panginoon. Mga apo ko ginagamit na rin ng Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa apo ko, si David, talagang nakita ko noon sa pangitain, nakita ko noon yung apo ko na yon, gagamitin siya ng Panginoon sa malawak na gawain. Ito na nga na pinakita rin sa Panginoon sa akin, yung nakita kong discerning sa kanya. Yun, napatunayan ko na undiscerning totoo pala. Nakita ko sa apo ko na talagang ginagamit siya ng Panginoon. Ngayon, mga kapatid, nawa mapakinggan ninyo ang mga salita ng Diyos. Ako ginamit lamang ng Panginoon para sa inyo. Kasi naawa ko, nahabag ako sa mga kabataan ngayon. Nahabag din ako sa mga katatayan. Nahabag din ako sa mga kananayan. Hindi ko alam ang mga pinagagawa ninyo, mga kapatid. Nagkaroon ako ng bardin sa balikat na ipangaral ang salita ng Diyos. Kaya lang, sa edad ko nito, hindi na ako makapunta sa mga bahay ninyo, sa mga tao. Hindi ko na pwede isa-isahin ang mga tao kasi may edad na ako. Kaya dito, ginamit ako ng Panginoon dito sa online na ito para marami makarinig ng salita ng Diyos, para ipaabot sa inyo ang mensahe ng Panginoon na inatang sa balikat ko. Mahal na mahal kayo ng Panginoon, mga katatayan. Mahal na mahal kayo ng Panginoon, mga kananayan. Mahal na mahal kayo ng Panginoon, mga kabataan. Mga kabataan ngayon, bata pa sila, nag-asa-asawa na, pero ano nangyayari sa buhay nila? Diba? Mag-pray kayo. Kung anong kalooban ng Panginoon, ibibigay sa inyo. Huwag kayo magmadali, mga kabataan. Hintayin ninyo ang ibibigay sa inyo ng Panginoon. Kasi bibigyan naman kayo ng dabis ng Panginoon, diba? Mag-pray lang kayo, humingi ng tulong sa Panginoon at tanggapin ninyo ang salita ng Diyos sa inyong mga puso. Nawa, sa kalooban ng Panginoon, ito po'y makarating sa inyo, mga isip, puso. Nawa, tumanim ito sa inyong puso at isipan ng mensahe ng Panginoon sa inyo itong 2025 na taon na ito. Hallelujah! Purihin po ang Panginoon. Ama, salamat Panginoon sa mensahe na binigay mo sa mga kapatid namin, katatayan, kananayan. Salamat Panginoon sa mga kabataan, kung sila man nakarinig ng salita ng salita mo. Nawa mga Panginoon, lukuban mo sila ng iyong kapangyarihan. Ipuin mo sila Panginoon, ikumbik mo ang puso at isipan nila Panginoon, upang Panginoon sila ay magbasa rin ng mga salita mo. Ama, patawarin mo sila sa mga nagawa nilang pagkukulang, pagkakasala. Lord, kayo Panginoon ang mangusap sa bawat isa sa kanila. Hallelujah. Dito ako Panginoon magtatapos sa mga mensahe na binigay mo sa kanila. Hallelujah. Kayo rin Panginoon ang magbigay sa akin sa susunod kung anong dapat mong mensahe para sa 2025 na ito. Ama, maraming salamat. Nawa Panginoon ang mensahe mo nito makarating sa kanila at marinig nila at nawa panghawakan nila ang mga salita mo. Sabi mo nga sa John 3:16, ibinigay mo ang ika-isa-isa mong anak sa sanlibutan para iligtas ang mga tao nga nagkakasala dahil mahal mo kami lahat. Ama, salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen.